Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Napanood nyo ba to mga kababayan? Etong pag-imbita kay Sharon Cuneta dyan po sa alam ko sa Malacanang po yan. At siya po ay nag-perform sa harapan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos at ilang pang mga bisita. At dito po ay pinatamaan po niya itong ating napakasipag na Vice Presidente. Nako, durog po si Sara Duterte, mga kababayan, dito sa sinabi ni Sharon Cuneta. Ito, pakinggan muna natin yung nangyari po dyan sa sa Malacanang kung saan naimbitahan pong mag-perform etong si Megastar. There's something I do not like about your presidency though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bob and Lisa, please send me Ilocos Magnet. You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President. My date. Okay, so ayan mga kababayan. Totoo naman diba? Totoo naman po na mali yung choice ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vice President. Ilang taon pa lang mga kababayan na nakasama niya yung kanyang Vice President. Mukhang gusto na siyang agawan ng posisyon. Grabe mga kababayan. Yung Vice President mo, nung tumakbo kayo, tandem kayo di ba? Kumuha ka ng Vice President para tulungan ka sa pagiging presidente. Tulungan ka sa trabaho mo bilang presidente. Tulungan ka sa mga advokasya ninyo. Di ba, unity team Unity team nga Sabihin, mag-unite kayo para sa bansa. Mag-unite kayo para paunlarin ang ating bansa. Pero ano nangyari? Walang ilang taon pa lang na parehas kayo nakaupo. Itong iyong Vice President, gusto ka ng agawan ng pwesto. Di ba, ganid sa kapangyarihan? Kaya, sabi ni Sharon, Sir, mali po yung choice mo Totoo namang mali. Mali po talaga yung choice. Sabi naman ni Sharon, dapat yung naging Vice President yung kadate niya. Siyempre yung yung kanyang asawa na si Kiko Pangilinan. Kasi during that time, ay tumakbong Vice President ni Leni Robredo, etong si Kiko Pangilinan. So mali talaga, maling-mali po ang choice ng presidente. So bagamat ito po ay biro, talaga naman pong sapul. Sapul ang presidente nung sa nangyaring pagpili niya kay Sara Duterte bilang Vice President. At siyempre, sapul din etong si Sara Duterte. At sabi nga ni Sharon, maling-mali. Maling-mali po yung napiling Vice President ng ating mga kababayan. Siguro ngayon, na-realize yun na talaga mali. Kasi wala namang ginagawa ang Vice Presidente. Sabi nga dito, tama naman si Megastar Sharon Cuneta. Buti pa si Kiko Pangilinan, always present. Yung isang VP pala absent, forever bitter. O yan. Di ba? So, agree ako doon sa sinabi ni Sharon, bagamat pabiro, talaga ng mga napuruhan dyan ang Pangulo. Mali sir nagkamali ka ng pili. At sa dinami-dami ba naman ng makukuha mong Vice Presidente ay yung pangganid sa kapangyarihan ng napili ninyo. So, ngayon, hindi pa kayo natatapos sa termino, gusto nang agawan kayo ng pwesto. Ibang klase talaga yung Vice Presidente napili ninyo. So, mali yung choice talaga mga kababayan. And ito, dako naman tayo dito
kay Robin Padilla. Ito naman si number 1 senator, napikon po sa reporter. Kasi tinatanong siya, di ba? Di ba nag-post sila ng pera, mga kababayan? Nag-post sila ng pera, tulong daw iyon dun sa kababayan natin. Kababayan natin dun sa, hindi ko lang alam, basta sa probinsya sa Mindanao. So, ipinost sila yung pera. So, maraming nag-react dun eh. Bakit tutulong ka tapos ipopost mo pa yung pera? Eto ngayon natanong siya, nababash kasi siya eh. Eto, tingnan nyo kung paano niya talagang barahin yung reporter. Napikon itong si Robin Hood Padilla eh. Ano? Binabash ka dun sa pinost mo daw na... Ay, paano yung mga binabalita nyo? Hindi, yung pinost nyo daw po na... Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos, sumasabat na mga kababayan eh. Siguro talagang may galit sa News 5. May galit siguro sa News 5 to. Kasi hindi pa nga tapos yung tanong, hindi pa nga nililiwanag yung tanong eh. Dumadakdak na eh. Ulitin natin, tingnan niyo mga kababayan ha. Hindi pa tapos dumadakdak na. Ito. Ano? Binabash ka dun sa pinost mo daw na... Ay, paano yung mga binabalita nyo? Hindi, yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, pinamigay na, yung... Para gayahin mo. Baka may... Tingnan mo, grabe no. Para gayahin mo. Di ba? Kumbaga, dinirekta na niya doon sa reporter yung sagot niya. Siguro meron pa ibang mga reporters niyan eh. Pero dinirekta niya para gayahin mo. Grabe Pera ka, di pamigay mo, padala mo doon. Anong problema? Grabe. Grabe mga kababayan. Astig. Ito dito makikita yung yung tunay na pag-uugali netong taong ito. Kasi minsan pag nasa plenaryo ka, pag nasa hearing ka, medyo iba kasi ang daming camera eh. Pero dito mo makikita sa ganitong klase mga sitwasyon ang pag-uugali ng isang tao. Ano pala to, mga kababayan? Pikon pala ito. Pikon at nagalit doon sa reporter nung tinanong yung bakit mo nga kasi i-display yung pera? Kung gusto mong tumulong, dapat hindi mo na i-display yung pera. Diba? Unang-una, sigurado ba na pera mo yan? Sigurado ba na pera mo yan? Ako nagtatanong lang, hindi ko sinasabi na kung kaninong pera yan. Pera ba ng taong bayan? Budget ba yan ng opisina mo sa Senate? O sarili mong pera? Hindi namin alam. Nagtatanong nga kami. Di ba? Kung sarili mong pera yan, edi okay lang. Mas mabuti. Pero, kinakailangan mo pa bang i-display? So, yun lang yung tinatanong ng reporter. Sir, bakit kailangan mong i-display? Sabi niya, gusto ko i-display para gayahin mo. Grabe. Ewan ko mga kababayan kung ano dating sa inyo. Sa mga DDS kasi ang dating na real talk. Na real talk yung reporter. Pero, sa pananaw ng iba, parang lumalabas na parang bastos eh. Parang bastos kasi ikaw ay isang lingkod bayan. Public figure ka. Dapat lahat ng sinasabi mo, lahat ng sinasalita mo, lahat ng ginagawa mo, dapat ikaw ay halimbawa. Halimbawa para sa mga taong nakakapanood sa iyo, lalong-lalo na doon sa bumoto sa iyo at umiidolo sa iyo. Pero kung ganyan ang sagot mo pabalang at talagang halatang-halatang pikon ka, parang mali, mga kababayan, di ba? Kayo, ano po sa tingin ninyo yung naging actuation nito ni Robin Padilla? Ulitin ko para malinaw. Binabash ka dun sa pinost mo daw na... Ay, paano yung mga binabalita nyo? Hindi, yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, pinamigay na, yung... Para gayahin mo. Baka may pera ka, di pamigay mo, padala mo doon. Anong problema? Di ba? Iba. Iba yung dating mga kababayan na yabang eh. Mayabang eh. Sa likod siguro ng camera ganito to. Sa tingin ninyo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Kasi pag nakakita mo yan sa parang ang galang-galang, may po, opo. Di ba pag nag-uusapan sila mga senators? Pero pag reporter na pala kausap nito, parang bastos ang dating. Di ba? Reporter yan eh. Siyempre,
papaliwanag mo, bakit mo i-display yung pera? Sasagutin mo, para makita mo, para gayahin mo. Hindi ba parang parang namang bastos yun. Hindi naman na siguro tama yun. Di ba? At yung mga salita niya, ang dami niya mga sinasabi na ang dami pong nagre-react mga kababayan. Ito, meron na naman siyang post sa kanyang Facebook account. Mga kababayan, sabi rito, ito i-play ko yung video pero hindi ko na yung sounds. Ito yung panahon na hinuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isinakay sa eroplano. So sabi dito mga kababayan, sabi ni Robin Padilla, dinukot at ikinulong sa ibang bansa ang taong nagbigay sa akin ng bagong buhay at ginawa akong senador. So ang tinutukoy niya rito ay etong si Rodrigo Duterte. So si Rodrigo Duterte raw ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay at ginawa siyang senador. Unahin na natin yung nagbigay ng bagong buhay. Kasi mga kababayan, ito si Robin Padilla ay nakulong po dahil po sa illegal possession of firearms. So yun po yung panahon ng kabataan niya. Di ba? Kasi pinagmamalaki niya, hindi sila iyakin. Nung kabataan niya, hindi siya iyakin. Hindi nga niya alam ang depression eh. Basta nung kabataan niya, siya ay nagdadala at nagmamay-ari ng mga gamit, mga firearms na wala pong permit. So ganyan siya nung kabataan niya. Hindi nga siya depressed, pero nagdadala po ng illegal na mga firearms. Kaya nga po siya ay nahatulan ng korte noong 1994 ng illegal possession of firearms. Siya po ay nakulong at nagsilbi ng ilang taon sa New Bilibid prisons. At noong 1998, siya ay nabigyan ng absolute pardon ng dating Pangulong Joseph Estrada. So, hindi ko alam bakit nabanggit niya na bagong buhay, nabigyan siya ng bagong buhay. Ang nagbigay sa kanya ng absolute pardon ay si Joseph Estrada. Siguro, hindi pa bago yung buhay niya nung napardon siya. Nagkaroon lang siya ng bagong buhay nung naging presidente si Duterte. Ganon ba yun, Robin Padilla? Kasi ang nagbigay sa iyo ng pardon si Joseph Estrada eh. Dapat, na nakalagay dyan, ang nagbigay sa iyo ng bagong buhay si Joseph Estrada kasi pinardon ka nga eh. Diba? Ito talaga yung tunay na pagbabago. Ano ba ibig sabihin ng absolute pardon? Pinatawad ang taong nahatulan, pinatawad ka, na ibalik sa iyo ang civil at political rights, ang karapatang bumoto at tumakbo sa posisyon sa gobyerno. O nabura ang mga legal na epekto ng hatol bagamat na natiling bahagi ng kasaysayan ng kaso. So, dahil dito sa presidential pardon, nakabalik siya sa showbiz, tumakbo sa politika at nanalo bilang senator noong 2022. So, itong bagong buhay na sinasabi ni Robin, dapat magpasalamat siya kay dati Pangulong Joseph Estrada. Pero bakit kay Duterte? So, hindi ko alam kung ano yung binabagit niyang bagong buhay. At ginawa daw siyang senador. So yung mga bumoto kay Robin Padilla, si Duterte naman pala naglagay siya sa kanya bilang senator eh. Hindi naman pala kayo mga bumoto eh. Hindi pala taong bayan ang naglagay sa kanya bilang senator. Ang naglagay sa kanya, kaya siya naging senator, ay si Rodrigo Duterte. Sabi niya, di ba? At tuloy natin itong sinasabi niya, pinigil ko pa nga yung iyak ko na yun dahil hagulgul sana yun. Nang ibabaw lang ang galit sa mga taong itinuring niyang mga kaibigan niya. Maraming beses na akong umiyak at na-depress. Akala ko ba hindi mo alam ang depresyon? At sinabi mo hindi ka iyakin. Ngayon sinasabi mo maraming beses ka umiyak at na-depress ka rin. Ano ba talaga? Robin Padilla. Iba-iba sinasabi mo eh. Sabi mo hindi mo alam yung depression, hindi mo nga alam yung salitang depression. At sinasabi mo hindi ka iyakin. Pero inamin mo maraming beses ka umiyak at na-depress. Namatay tatay ko, kapatid ko, nakunan si Mariel gabi-gabi sa sakit ng nanay ko, sa mga pinapalayas ng mga katutubo, sa mga namatay sa paglubog ng barko. Iba't ibang kalungkutan, non-stop po yan, lalo ngayon, gimbal ako sa suliranin ng bansa at taong bayan pero hindi dahil sa epekto ng social media. Hindi na kasi ako bata. Hindi raw siya na-apektuhan sa social media. Nagalit nga siya sa reporter eh.
Dahil doon sa lumabas sa social media eh. Diba? Kung ano-ano kasi nire-report ninyo sa social media. Oh, tapos sasabihin niya, hindi raw siya naapektuhan sa social media. Pinaglolo ko tayo nito eh. Saan ba niya nalaman yung yung pambabas sa kanya? Oh, doon sa social media, doon sa report. Na di-display pa niya yung pera. Tutulong ka, di-display mo pa yung pera. Tapos ngayon, tinatanong ka ng reporter, bakit ganun ginawa mo, magagalit ka. Napikon to si Robin Padilla eh. O tapos, hindi daw siya apektado ng mga nangyayari sa social media. Hindi na raw kasi siya bata. Ang depression ko ay realidad, hindi digital. Kala ko ba wala ka depression? Tapos ngayon, may depression ka pala. Ano ba naman yan? Paiba-iba ka ng sinasabi. Hindi na po ako kabilang sa datos ng mga progresibong bansa na mulat ang mga tao at nagsaliksik patungkol sa masamang epekto ng social media sa kabataan. So, ito talaga si Robin, no? Talaga. Iba na naman ang sinasabi eh. Wala talaga tong Robin Padilla na to. Tapos, grabe napikon pa. Tinatanong ka lang naman, bakit kailangan mo i-display? Dinisplay niya raw para gayahin ng ibang tao. Hindi eh. Kasi kung tutulong ka, kailangan i-display mo pa ba yun? Bawal nga pa epal eh. Di ba meron nang bill, bawal ang pa-epal. Bawal nga ilagay yung mukha mo sa mga tarpaulin eh. O di mas lalo na kapag tutulong ka, hindi mo dapat na i-display kung ano yung tinutulong mo. Ibig sabihin pa-epal. Pa-epal yun eh. O tapos sasabihin niya, gusto ko i-display para makita mo, para gayahin mo. Wala talaga. Pikon eh, napikon. Etong number 1 senator. At nako, eto naman si Sara Duterte ay binanata ni Sharon Cuneta. May pasaring kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinabi na, mali sir, mali Vice President mo. Kung si Kiko Pangilinan kaya naging Vice Presidente, sa tingin ninyo mga kababayan, sa tingin ko mas maganda ang takbo ng ating gobyerno. Sa tingin ko lang mga kababayan, bagamat siyempre dati binabanata ko si Kiko Pangilinan, pero kung ikukumpara kay Sara Duterte, sa tingin ko mas maganda ang magiging takbo ng ating gobyerno kung nagtandem si PBBM at si Kiko Pangilinan. Kasi puro trabaho to eh. Yung isa kasi puro lakwatsa eh. At ang aga-aga pa gusto nang agawin yung pagiging presidente. Grabe, no? Pero hindi na tumakbo presidente, no? Gusto pala niya maging presidente. Walang yan. Ngayon, vice president siya, gusto niya maging presidente. May topak din eh. Ganun talaga yung mga buwang eh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Tohid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.